Hello, good afternoon. Ayan. Or good morning, baka kasi late nyo tong basahin. Or good evening, baka gabi nyo siya nabasa or napanood. Okay, so this is the day 2 of our discussion sa lesson 2 natin, which is chemical bonding. So today we will talk about two important types of compounds, which is yung ionic and covalent compounds. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba nila and kung paano sila bumubuo ng mga bagay-bagay na ginagamit natin every day. Okay? Ayan. So, tignan natin kung saan natin nakikita yung mga ionic and covalent compounds. Yan, sa pang-araw-araw. Excuse me. Ayan. So, first, it is found in food. Sabi ko na nga ba, hindi siya gumagalaw eh. Okay. So first, it is found in food. Okay, so alam nyo ba guys, na mula sa salt or asin sa mga French fries up to the sugar na nakikita or na nasa soft drinks, they are, may mga ionic and covalent compounds. Yan, sa mga pagkain natin. So, this is super important. Okay? To our diets. Okay, and next one is the air we breathe. So, yung hangin na nilalanghap natin is may halo ng mga gas. So, kasama na dyan yung mga covalent compounds like oxygen and carbon dioxide. So, nakakatulong siya, 'di ba, sa respiratory system natin, sa paghinga natin. And also to objects that we use. So sa mga gamit natin like mga plastic or metal, may mga halo na siyang may it is a mix of ionic or covalent compounds. So, yung mga compounds na ito is may iba't iba siyang properties na nagbibigay sa kanila ng unique na characteristics. So, ano nga ba ang ionic compound? So, it's just simple. Ganito kasi yan. So, yung metal transfer dito, yung mga ionic compounds is nabubuo kapag yung isang metal is nagta-transfer ng electron sa isang non-metal. So, parang nag-share sila ng charge. Okay? Yeah, next one is ion formation. So, kapag nangyari ito, nagkakaroon tayo ng mga charge ions. So, kapag positive ion, ang tawag doon is cation. At kapag negative naman is anion. Okay, so for example is yung NaCl natin. So, ang sodium chloride or NaCl or mas kilala natin siya na yung asin na ginagamit natin, isa siyang perfect example ng ionic compound. Kaya yung asin na ginagamit natin sa araw-araw is gawa siya sa ionic compound. Yan. So next one, ano naman itong covalent compound? Okay, so dito sabi sharing electrons. So yung covalent compound is nabubuo kapag yung mga non-metals ay nag-share ng electrons. So hindi tulad ng ionic compounds, dito walang transfer. Walang nata-transfer na electron. Ang nangyayari is nag-share-share. Okay? So sharing is caring. Charing. Ano? But rhyme. Ayan. Next one, no full charges. So, dahil dito, dahil nag-share-share sila, walang full ionic charges na sa covalent compound. So, ang electrons lang ang nagkakasundo para magsama sila. Eh, ayan. Next one is carbon dioxide. So, ang carbon dioxide or CO2 na pinakamahalaga or isa sa mahalaga na gas sa atmosphere natin is isang example ng covalent compound. So, kaya yung hangin na hinihinga natin palabas ng katawan natin ay may ganitong klase ng bonding, covalent bond.
Okay, next one naman. So, paano ba ma-identify ang compounds gamit ang chemical formula nila? Yan. So, first, chemical formula. So, yung chemical formula is nagbibigay siya ng information tungkol sa mga elements at sa ratio nila sa isang compound. So, para silang instructions kung paano gawa yung compound na yun. And then, identifying types. So, sa pag-a-analyze ng formula, malalaman natin kung ionic ba siya or covalent compound. Okay, for example, ito, sodium chlorine versus carbon dioxide. So, ang NaCl is ionic siya kasi may metal na sodium. Yung Na is metal, di ba? Ayan. And non-metal naman na chlorine, yung Cl. So, sa carbon dioxide naman, yung carbon at oxygen, pareho silang non-metal, kaya covalent siya. Next one, ito. Properties ng ionic at covalent compound sa room temperature. Okay? So, compound type, so meron tayong may pagkakaiba talaga yung dalawa. So, kapag ionic, ang mga ionic compounds ay usually nasa form ng crystalline solids at may high melting at boiling point sila. Kaya hindi sila agad natutunaw or nag-e-evaporate. Next one is yung covalent. So, dito naman sa covalent compounds is pwede siyang solid, pwede siyang liquid or gas. So, mas mababa ang melting point at boiling points nila compared sa ionic compound. Ayan. So, kaya iba-iba yung stability at form ng mga compounds na ito because it depends sa type nila. Okay, next one. Pag-usapan naman natin right now yung hardness and flexibility ng ionic and covalent compounds. So, kapag ionic, ang mga ionic compounds ay kadalasang matikas at brittle dahil meron siyang strong electrostatic forces. So, hindi sila madaling mag-bend. Madalas, nababasag sila kapag pinipilit. And then, sa covalent naman, ang covalent compounds is pwedeng maging mas malambot at flexible dahil weaker ang mga intermolecular forces nila. So for example, yung asin or NaCl, 'di ba hard siya, matigas siya and brittle. Yan. So isa siyang covalent compound. Ay, hindi. Isa siyang ionic compound. Okay? And then ang asukal naman na covalent compound is softer siya at madaling madurog. Okay, next one. Yan. So, ito naman yung polarity, solubility, and conductivity. So, ang ionic compound ay may high polarity dahil unequal yung distribution ng electrons niya. So, dahil dito, madali silang natutunaw sa tubig and nagiging conductive kapag na-dissolved. Tapos sa covalent naman, um, ang covalent compounds is may lower polarity. Kaya kadalasan hindi sila natutunaw sa tubig and mahina yung conductivity nila dahil dahil mas mahina ang intermolecular forces nila. So, sa madaling salita, ayan, so mas conductive ang ionic compounds kapag nasa solution siya kaysa sa covalent compounds. Yan, so ito naman. So, ang covalent compound is meron siyang hydrogen and carbon and hydrogen. That is why madali siyang magliyab or flammable siya dahil weaker yung bonds nila. Yan. So, yung mga covalent compounds na may carbon and hydrogen, yan, madali silang lumiyab. Okay? Next one ay nawala.
Ayun. Yan. Example, LPG or liquefied petroleum gas or LPG na mostly gawa sa propane or butane is ito yung pinaka-common na flammable na covalent compound. Okay, and also every day ginagamit natin yung mga ionic and covalent compounds sa mga bagay like food preservatives, cleaning agents, and fuels. So sila is may important role sila sa buhay natin. Hindi lang like pinag-aaralan natin kasi kasama sa curriculum, hindi ganon. Okay? Parte kasi siya ng buhay natin. Ayan. So ito yung summary ng pinag-usapan ng lesson natin today. So bond formation, ang ionic is involve electron transfer. Pero on the other hand, yung covalent is electron sharing. Okay? Sa compound properties naman, ang ionic compound is may high melting point at conductive kapag dissolved. At ang covalent compounds is madalas softer siya and hindi gaanong conductive. So makikita natin ang ionic at covalent compounds sa like different things like food, fuel, and cleaning products. So sila is may malaking impact sa everyday life natin. Ganyan. So yun lang. Yun lang yung topic natin for today. Okay, so don't forget to finish yung activity nyo sa Google Class and i-upload nyo na rin doon. Okay, have a great day guys. Bye mga.